Magandang umaga po sa inyo lahat. Ako po ay narito sa munting iglesia o simbahan ng ating Panginoong Hesukristo. Ito ay tinayo ng ating Panginoong Hesukristo sa ibabaw ng bato. Ayan po ang tinatawag na bato. Ayan po, dito po itinayo ng ating Panginoong Hesukristo ang simbahan. Ito na po na pinamagatang iglesia. Base sa iglesia, simbahan na itinayo ng ating Panginoong Hesukristo sa ibabaw ng bato ay mababasa po natin sa Mateo 16:18-19. Basa po natin sa 16 to 19 ang Biblia ay sinasabi dito sa Mateo 16. Ano po? Ano mga kaibigan, ito po yung simbahan o iglesia ng ating Panginoong Hesukristo. Ay dito tinayo niya sa ibabaw ng bato. Ayan po, yung ibabaw ng bato. Tapos dito sa Mateo 16 talata 18, sinabi dito ng ating Panginoon, Sinasabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro, ay sa ibabaw ng batong ito ay tatayo ko ang aking iglesia. At hindi makapapanahig sa kanya ang kahit na kapangyarihan ng kamatayan. At ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit, at ipagbabawal mo sa lupa ay pagbabawal sa langit. At ipagpapahintulot mo sa lupa ay ipahihintulot sa langit. Ayan po sinasabi ng ating Panginoong Hesukristo, sapagkat ang tunay na itinayo ng ating Panginoong Hesukristo ay ang iglesia, o kung tawagin ay simbahan. Ayan. Kaya ito tinayo ng ating Panginoong Hesukristo. Kami po ay meron pong gawain dito ng tuwing linggo ay tuwing linggo alas 8 ng umaga hanggang alas 11 ay nakapalalo po yun sa Moral Recovery Churches Organization Ministries International and Corporation, SEC registered CN 2019-52675, control number 17429. Pastor po si Brother Bermio, Gawa 1042. Ibig po sabihin sa Gawa 1042, hanapin po natin ang Gawa 1042. Sa Gawa 1042 ay mababasa po natin ang sinabi ng Panginoon kung paano ipahayag ang Gawa 10:42. Ay, nakita ko na. Sa Gawa 10:42, sinasabi dito, inatasan niya kaming mangaral sa mga tao at magpatutuo na siyang itinalaga ng Diyos na maging hukom ng mga buhay at mga patay. Siyang itinalaga ng mga propita ang kanilang ipahayag na bawat mananalig sa Kanya ay tatanggap ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan sa pamagitan ng Kanyang pangalan. Ibig po sabihin, tinutukoy dito ng ating Panginoong Hesukristo ay siya ang hukom. Siya
siya ang naghuhusga o nagbibigay ng parusa kung ano ang iyong mga kasalanan o kung dapat ka bang ikulong o dapat ka bang bigyan ng buhay na walang hanggan o dapat ka bang ilagay sa apoy na lumalagablab kung ikaw ay hindi ka na hihingi ng kapatawaran sa ating Panginoon. Ayun po sinasabi dito sa Gawa 10:42 na inatasan kami ng Panginoon na mangaral upang ang mga nasa Biblia ay maipangaral po namin sa lahat ng tao dito sa Antipolo, sa Luzon, Visayas, Mindanao at maging sa buong mundo. Ayan po ang sinasabi ng ating Panginoon. Ayan po ang sinasabi ng Panginoon na sinasabi po ng Panginoon na tayo po ay na may pangaral ng mga pastor ang salita ng Diyos. Maging pastor o propeta o evangelista at mga guro o mga ministry. Ayan po ang pinagkalooban ng Panginoon ng kaloob upang mangaral sa mga tao. Ang mga nabanggit, hanapin po natin sa Efeso 4:11-13. Ang sinasabi kung ano ang ibig sabihin ng Efeso 4:11-13. Ayan po. Efeso 4:11-13. Tingnan po natin ang Efeso. Hanapin po natin ang Efeso. Cuatro 11. Sabi dito sa 4:11 piso na 4:11 ay binigyan niya ang ilan ng kaloob upang ang maging mga apostol, ang iba na may mga propita, ang iba na may evangelista, at ang iba na may pastor at mga guro. Ayan, mga minamahal kong kapatid, kaya sinasabi nga ang Panginoon ay binigyan niya ng mga kaloob, yung mga pastor. Unang binigyan niya ay ang propita. Propita at ang iba na may evangelista. Ang iba na may pastor at mga guro. Ayan po, fivefold ministry po ang binigay ng ating Panginoon na
na magtuturo ng mga salita ng Diyos. Ayan po ang sinasabi ng ating Panginoon na makinig tayo sa mga nangangaral sapagkat ang mga iyan ay sila ang mga nagsisipagturo ng mga salita ng Diyos. Ngayon, dumako naman po tayo sa ating pananambahan dito. Sinasabi naman ng dito na sinasabi dito sa atin na ang kaligtasan sa bawat tao na sumasampalataya sa Diyos mababasa sa Juan 3:16. Ayan. Sa John 3:16 ay kilalang verse yon ang kanyang salita ng Panginoon kung bakit tayo ay nananalig sa ating Panginoon. Basahin nga po, hanapin nga po natin ang John 3:16. Ayan. Sinabi ito sa John 3:16. Ayan. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kaisa-isang anak upang sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapapahamak kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ayun po. Ayun po ang sinasabi ng ating Panginoon na sino man na sumasampalataya sa ating Panginoong Hesukristo o tinanggap niya si Hesukristo bilang Panginoon at tagapagligtas ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Paano nga ba magkakaroon ng buhay na walang hanggan ang isang tao? Na kailangan natin ay sumunod sa kanyang mga pinag-uutos sa salita ng Diyos. Siya sabi sa Mateo 7:21 na hindi lahat ng mga tumatawag ng Panginoon, Panginoon ay maliligtas, kundi yaon lamang na sumasampalataya sa Kanya. Kaya nga, hindi lahat ng mga tao na tumatawag lamang, na basta na lang tatawag, Panginoong Hesukristo, iligtas mo po ako. Hindi po. Marami po mga proseso gaya ng pag-a-apply ng trabaho na kailangan mo ng mga requirements. Paano ka makakapagtrabaho kung wala kang requirements? Kaya nga mga minamahal ko kapatid, kailangan talaga ng mga requirements kung paano ka makakapasok sa kaharian ng Diyos. Yun ang sinasabi doon sa Mateo 7:21 na hindi lahat na tumatawag ng Panginoon ay maliligtas, kundi yaon lamang na mga sumusunod sa kanyang kalooban. Kaya yun doon po nakapaloob yun na John 3:16 na sinong sumampalataya ay hindi mapapahamak. Kaya nga kapag ikaw sumasampalataya sa kanya ay hindi ka na po mapapahamak. Basta manalig kang tapat at ikaw ay maliligtas at hindi ka papahamak, hindi ka ma-aksidente, mga karamdaman na iyong mararating, sapagkat ang Diyos ay pupasok sa iyong katawan, sapagkat siya ay espiritu at katotohanan, siya ay nananahan po sa ating katawan kapag tayo ay sumasampalataya sa Kanya. Siya na ang gumagabay sa bawat kilos natin, sa ating mga kilos at isipan. Siya na po ang nagdadala ng ating sarili. Kaya ako, siya na po ang nagdadala ng aking katawan sapagkat siya ay tinanggap ko na ang lahat ng aking mga paghihirap, paghihirap o anumang karangalan na tatanggap ko ay hindi na ako po yun, kundi ang ating Panginoong Hesukristo na ang pinararangalan, hindi po ako. Ayan po mga kaibigan ang sinasabi sa John 3:16. Ano pa nga ba ang sinasabi sa John 3:16? At magkakaroon ng buhay na walang hanggan.
Kaya nga, paano nga ka ba magkakaroon ng buhay na walang hanggan ang isang tao? Yung hindi ka na mamamatay? O yung pagdating sa kaharian, mayroon mga pangako sa atin ng Panginoon na tinatawag na magkakaroon ka ng bagong bahay, bagong buhay, at bagong lupa at bagong langit. Basahin po natin yung bagong langit at bagong lupa. Hanapin po natin ang bagong langit at bagong lupa. Makikita po natin yun, yung bagong langit at bagong lupa na pinangako po sa atin ng Panginoon. Hanapin dito sa bagong langit at bagong lupa. Sa bagong langit at bagong lupa. Dito natin hanapin yung bagong langit at bagong lupa. Ito na po, nakita ko na ang bagong langit at bagong lupa. Makikita po natin yung bagong langit at bagong lupa